Hello mga ka-busy mind. So ngayon nag-terminate tayo ng panel. Ito ay FM200 panel. Yan. So 4 zone ito. Yan. So ito yung mga zone termination. Dito naman yung IP, yung input signal. So dito yung NAC1, NAC2. Ibig sabihin yung NAC1 at saka NAC2, ito ay notification appliance circuit. So ang nakakonect dyan ay bill at saka sounder. So yun ang tutunog kapag mag-alarm yung panel natin. Yan. So dito naman may relay. Ito ay fire relay. Kapag may nilagay tayong ibang system, so i-interface natin dito sa ating fire alarm panel. Yan. Ito ang magbigay signal sa ibang system. So output relay ito. Yan. May tatlong relay yan. So dito naman may nakalagay na mga resistor. So ang gamit ng mga resistor na ito ay supervisory or monitor yan. Kapag walang resistor, ang panel ay mag-fault. So ito yung mga resistor na yan. Lahat ng mga circuit para pareho ang value ng resistor. Yan. So may 3.9 k ohms. Yan. Ito ay nilagay natin sa last point ng device. Yan. Para malaman natin kapag naputol ang wire, mag-fault ang ating panel. Yan talaga ang tamang paglagay ng in-of-line na resistor. Kung makikita natin dyan, itong cable na yan, yan, ito ang zone, ang resistor niyan, ito. So ilagay natin ito sa mga device, sa last na device. Ito namang resistor na hindi natin tinanggal ay walang cable na i-connect natin dito, kaya nilagyan natin ng resistor para hindi mag-fault ang panel. So ganyan ang termination ng FM200 fire alarm system. So ito yung power supply nya. Yan. So dito 220 volts AC. Yan, input. Power, neutral at saka earth. Yan. So dito naman may 24 volts na battery backup. So ito. So dalawang 12 volts i-series natin, supply natin dito. So ganyan ang pag-terminate ng cable sa FM200 fire alarm panel. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, paki-share naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga ka-busy mind.